Isang malakas na pagtangis ang sumabog mula sa aking bibig nang biglang sampalin ako ni Rodante sa pisngi. Umikot ang paningin ko at bumagsak ako sa sahig. Hindi pa ako nakakabangon nang hilahin niya ako sa buhok at kinaladkad palabas ng silid. Rodante, maawa ka, itinulak niya ako sa matigas na sahig ng malawak na sala. Kahit nananakit ang katawan ko, pinilit kong bumangon at yamakap sa isa niyang paa. Pero sa halip na maawa, lalo pang nag-alab ang galit sa kanyang mukha. "You such a fool," inilabas niya ang cellphone mula sa bulsa niya at malakas na itinapon sa sahig malapit sa akin. "Ngayon mo itanggi na wala kang ginagawang kalokohan, ngayon mo sabihin sa akin na hindi mo ako iniputan sa ulo." Kahit umikot ang paningin ko, pinilit kong lumuhad sa paanan niya, pinagdikit ko ang dalawa kong mga palad at nagmamakaawang nakiusap sa kanya. "Ako ang paniwalaan mo, Rodante, maniwala ka. Hindi ako ang babae sa larawan, hindi ako yan, hindi ko magagawa sa iyo yan, hindi? Minahal kita, Karel, pero kung alam ko lang na ganitong klaseng babae ka, hindi na sana kita pinakasalan." "No, please, nakakasuka ka." "No, Rodante." Sinubukan kong abutin ang kamay niya, pero marahas niya itong itinayo. Bumalik siya sa loob ng silid. Nang muli siyang lumabas, dala na niya ang isang brown folder. May inilabas siyang mga papeles mula sa loob. "Ano iyan?" Patuloy sa pagbuhos ang mga luha sa pisngi ko habang malakas akong umiyak. "Annulment papers," walang pakialam niyang sagot. Marahas akong umiling nang makita siyang naglabas ng ballpen. "Pirmahan mo." "Ayoko." "Pirmahan mo." Napapitlag ako nang sigawan niya ako at panlakihan ng mga mata. Ngayon ko lang siya nakitang ganito, ngayon lang ako natakot sa kanya. Tumitig ako sa mga mata niya at wala akong ibang nakita roon kundi galit at pandidiri. Masakit, napakasakit malaman na mas pinaniniwalaan ng asawa mo ang ibang tao kaysa sa iyo. Kahit gusto ko pang magmakaawa na huwag niyang itaboy, kung ganito na ang nararamdaman niya, kung ganito na siya, ano pa ang magagawa ko? "Rodante, hindi mo ba ako kayang pagkatiwalaan? Asawa mo ako, sa akin ka maniwala." Matagal niya akong tinitigan gamit ang matalim na mga mata, at parang gusto kong mamatay sa mga salitang lumabas sa bibig niya. "Asawa, wala akong asawang parausan ng mga lalaki." Umalpas ang palad ko at tumama iyon sa pisngi niya. Napasinghap pa ako ng akmang gagantihan niya ako ng sampal. "Shit!" Malakas niyang mura bago tumalikod sa akin. "Pirmahan mo na iyan at umalis ka na. Bago ko pa makalimutang babae ka." Tuldok. Matagal kong tinitigan ang likod niya. Umiyak ako habang pinipilit ang sarili na kunin ang ballpen at pirmahan ang annulment papers. Nanlalabo ang paningin ko dahil sa dami ng naipong luha sa mga mata ko. Kahit nanginginig ang buong katawan ko sa sakit, pagod at matinding emosyon, nang matapos kong pumirma ay pinilit kong tumayo. "Sana hindi mo pagsisihan ang ginawa mong ito. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko." "Rodante, shut up." Malakas niyang itinapon ang bagay na unang nahawakan ng kamay niya sa ibabaw ng mesa. "Umalis ka na, babae." Muling nagunahan sa pagbuhos ang mga luha ko nang marinig iyon. Nakahawak ako sa dibdib ko, nahihirapang huminga habang papalabas ng bahay ni Rodante. Lika-ika ako sa paglalakad dahil sa baling pa ako nang mawalan ng balanse kanina. Nasa labas na ako ng gate nang mainto ako sa paglalakad dahil sa taksang tumigil sa mismong harap ko. Lumabas mula roon ang isang babae na kilalang kilala ko. "Bakit ka nandito?" Bumaba ang paningin ko sa suot niya. Crop top at shorts na halos labas na ang mga singit niya. Hindi pa ba halata? Sa tanong niyang iyon, napalingon ako sa bahay namin ni Rodante. Muli akong naluha nang maintindihan ang ibig niyang sabihin. Langhiya ka, noong una, si Norman, at ngayon naman, si Rodante. Napakababoy mo, Mira. Oo, wala talaga akong hiya. At hindi ako titigil hanggat hindi ko naaagaw sa iyo ang lahat. Huwag kang mag-alala, Karel, asawa mo na ang bahala sa akin. Pwede niya akong babuyin sa kama kahit kailan niya gustuhin. Malaki ang ngiti sa labi niya nang iwan ako at natatawang pumasok sa gate. Walang silbi, dumagundong ang malakas na boses ng matanda pagkatapos ay lumipad sa ere ang makapal na librong hawak nito kanina.
Tumama iyon sa ulo ni Rodante bago tuluyang nahulog sa sahig. Paano mo ito nagawa sa asawa mo? Nagbuga ako ng hangin. Walang emosyon na tiningnan ko siya gamit ang matalim na mga mata. I saw her pictures. Ilang lalaki ang nagpakasasa sa katawan niya at nakakalat na iyon sa internet. Dinuro niya ako gamit ng tungkod na lagi niyang daladala. Are you that dumb, Rodante? Napakagago mo naman. Naniwala ka agad sa mga larawan na iyon nang hindi inaalam kung totoo o peke ang mga iyon. Wala na akong pakialam. I don't want her in my life. Shut up. Kulang na lang ay atakihin ito sa puso. Pulang-pula ang mukha nito at parang sisabog na sa tindi ng galit sa akin. Bigla siyang tumayo matapos damputin ang tasa ng kape sa ibabaw ng table office niya. Sinaboy niya iyon sa mukha ko. I clenched my fists tightly when I felt the hot coffee burn my face. Ibalik mo si Karel. I gritted my teeth, ignoring the sharp sting of pain, and fiercely met his eyes. Paano kung ayaw ko? Malakas at paulit-ulit akong pinagmumura. Sa tindi ng galit nito, inakala kong bubunutin na niya ang baril sa loob ng desk drawer niya. Malaki ang utang na loob ko sa mga magulang ng batang iyon. At ang pamilyang pinakasala ng kakambal niya, mga Bermudez. Nagsalubong ang mga kilay ko nang marinig ang pangalang binanggit niya. Do you know how powerful their family is? Malaki ang pakinabang natin sa kanila. Sa tindi ng galit na nararamdaman ko, nang inag ang mga nakakuyong kong kamao. Hindi mo talaga ginagamit ang utak mo, Suwail. Manang-mana ka sa ama mong puro problema ang hatid sa akin. Anak ka lang sa labas. Kung hindi namatay ang totoong apo ko, hindi ko kayo tatanggapin. Nagpanteng ang mga tainga ko sa narinig. Tinalikuran ko siya at mabilis na nilapitan ang pinto ng pribadong library. Wala kang karapatang magdesisyon ng sarili mo. Kaya umayos ka, ibalik mo si Karel. Kung hindi, ipapatapon kita sa longgang pinanggalingan mo. Nakaupo ako sa single sofa sa loob ng pribadong library sa bahay ko habang nakaupo naman si Mira sa kandungan ko. Nakatuon ang paningin ko sa laptop kung saan kitang-kita ko ang bawat galaw ni Rodante Montecarlo sa loob ng private office niya. Panay paghalik ang ginagawa ni Mira sa leeg ko. Hinahayaan ko lang ito habang nakahawak ang kamay sa likod niya at hinihimas iyon. Kailangan mo nung umalis, pabalik na si Karel. Tumigil siya sa ginagawa at galit na tumingin sa akin. Bakit ba kasi pababalaikan mo pa ang babaeng iyon? Kagustuhan ng matanda na ibalik si Karel. Maraming pakinabang sa pamilya niya. Nakakainis naman, Rodante. Mira crossed her arms in front of her chest and starting cursing. Hinapit ko siya sa baywang para lalong ay lapit sa akin. Don't worry, I'll take care of her. Wala siyang magagawa sa mga gusto ko, at hindi niya ako pwedeng pakialaman pagdating sa iyo. Mula sa malayo, binaling niya ang mukha sa akin at ngumiti. Totoo, she started getting intimate with me again. Kahit pareho pa kaming may suot na damit, nagagawa na niyang painitan ang katawan ko. Alam na ba niya, what? Na tayo ang may pukana ng edited pictures niya na kumakalat sa internet. Hindi, at wala siyang magagawa kahit malaman pa niya. Tumawa si Mira. She started unbuttoning my shirt but I stopped her. Let's go. Darating na si Karel. Ayaw kong mag-abot kami. Tumayo ako at lumapit sa pinto. Nakapulupot ang mga kamay ni Mira sa braso ko at panay tawa ito habang kinukumbinsi akong matulog sa apartment niya. Bigla kaming natigilan nang sa pagbukas ko ng pinto, nandoon si Karel. Nakatayo at nakatingin sa akin. Matagal akong nakatulala sa harap ng hapagkainan habang hinihintay ang pagdating ni Rodante. Ayaw ko sanang kumain. Ayaw kong makita sina Rodante at Mira pero pinilit ako ni Manang Panyang. Utos daw ni Rodante na kumain ako dahil mag-uusap kami. I don't know, but ever since I found out about Rodante and Mira, I haven't been the same. Pakiramdam ko, may namatay sa loob-loob ko na hindi ko man lang nagawang ipagluksa dahil sunod-sunod na pagta-trader ang mga nadiskubre ko. Good, you're here. Dumating si Rodante. Nakasuot lang siya ng fitted white shirt and dark pants.
Lumapit siya sa lamesa at nagsimulang kumain. Pinanood ko siya. Paano niya nagagawang kumain matapos may siraing buhay? Matapos magtraidor. Paano nila nasisikmura ito? Tumigil siya sa pagkain at tumingin sa akin. Bakit hindi ka kumakain? He gestures to the food with his eyebrows. Eat. Binawi ko ang tingin ko at itinuon iyon sa plato kung walang laman. Hirap naman akong lumunok man lang. Galit na galit sa akin ang mga magulang ko dahil inakala nilang totoo ang kumakalat na larawan ko sa internet. Kanina, nalaman ko na ang asawa ko pala at ang kabit niya ang may kagagawa nun. Si Denise lang ang kakampi ko, but she's not here because she was hospitalized. Wala na akong kakampi, nag-iisa na lang ako. Paano ko magagawa man lang kumain? Magkaliwanagan tayo, muli siyang nagsalita. You're back here because that old man wanted you to, but I don't. Binalingan ko siya at binigyan niya ako ng ngiti sa mga lobby. There's no sense in pretending anymore, you already know the truth. Pretending. Ibig niyang sabihin, lahat ng ipinakita niya, kasinungalingan. Pagpapanggap lang. Napakatanga ko. Wala na akong magagawa dahil gusto ng matandang iyon na magsama pa rin tayo. But as long as you mind your own business, then we're good. Huwag mo akong pakikialaman o si Mira. Gusto kong umiyak noong mga sandaling iyon. I am his wife, pero ako ang dapat na mag-adjust sa kanila ni Mura. Matagal ko siyang tinitigan. Nang mapansin niya ang mga titig ko, ngumisi siya. And one more thing, dito natitira si Mira. Nanatili lang akong nakaupo doon, nakatingin sa kanya at pilit tinatanggap ang lahat ng bagay na alam na ng isip ko, pero itinatanggi pa rin ng puso ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi pa rin ako nagsalita. Pakiramdam ko, may malaking bagay ang nakabara ngayon sa lalamunan ko. Sunod-sunod akong lumunok. Sumagot ka kapag kinakausap kita. Nagkakaintindihan ba tayo? Nagbawi ako ng paningin pero hindi pa rin ako sumagot. Tumayo ako at nagsimulang maglakad paalis. Karel, nilinggan ko siya. Nangingilid ang luha sa pisngi ko. Paano mo nagawa sa akin iyon? Ikaw ang may kagagawa ng edited pictures ko. He just looked at me. Niwala siyang pakialam kung may luha sa mga mata ko. We married each other because of our families, connections, yes, but I didn't expect him to be like this. Maintindihin siya at malambing. Anong nangyari? Rodante, asawa mo ako. Pinakasalan lang kita dahil iyon ang gusto ni Dionisio. Pero hindi mo dapat ginawa sa akin ang kababuyang iyon. Kung ayaw mo na sa akin, sana hiniwalayan mo na lang ako. That's not how it works around here, Karel. Ibubuka ko pa sana ang bibig ko pero natigilan kami nang biglang dumating si Mira. Baby, malaki ang ngiti sa mga lobby ni Mira. Marami itong dalang shopping bag sa dalawang kamay at halos mapuno ng alahas ang katawan. Agad nitong iniyakap ang mga braso sa leeg ni Rodante at humulik sa mga labi ng asawa ko. Naglandian sila sa mismong harap ko at parang sinasadya pa nila iyon, dahil panay sulyap sa akin si Mira na parang ininis ako. Tinalikuran ko sila para hindi makita ang tagpong iyon. Pakiramdam ko, mamamatay ako sa sobrang sakit. Pero pinigilan ako ni Rodante at may sinabi siya na lalong nagpalalim sa pagkakabaon ng kutsilyo sa dibdib ko. Sa kwarto natin matutulog si Mira. Lumipat ka ng ibang silid. Nakatikip ang aking mga kamay sa magkabila kung tainga at mariin na nakapikit ang aking mga mata. Naririnig ko ang ingay ni na Rodante at Mira sa kabilang kwarto, sa kwarto naming mag-asawa. Habang ako, nandito sa guest room. Bawat ungol, hilanghing at pagmumura na ginagawa nila, bawat alog at langit-ngit ng kama, bawat ingay na nililikan ng pagsalpukan ng mga katawan nila, naririnig ko ang lahat ng iyon. Kahit anong pilit kong pagtakip sa mga tainga ko, wala pa ring silbi. Umaalingaw-ngaw ang ingay na ginagawa nila sa tahimik kong gabi. At ako, sa paglipas ng bawat segundo, tila ako pinapahirapan. Walang katapusang pahirap sa aking damdamin. Kinabukasan, naabutan ko silang nag-aagahan sa dining room. Nakabukas iyon kaya kitang-kita ko kung paano pagmasdan ni Rodante si Mira.
Pinanood ko kung paano titigan ng asawa ko ang kabit niya. Ang malapot na titig, ang ningning sa mga mata niya, kung paano niya ako tingnan noon. Oh, Herek, halika na, anak, mag-agahan ka na, tinawag ako ni Manang Panyang. May pag-aalala sa mga mata nito. Nabaling sa akin ang paningin ni Rodante at Mira. Nahuli nila akong nakatingin sa kanila. Ngumiti si Mira, iyong ngiting ng uuyam. Oo nga Ana, come and join us. Huwag ka nang mahiya. Si Rodante naman ay ibinalik ang atensyon sa pagkain. Hindi na ako nag-agahan. Diretso akong umalis dahil hindi ko kakayaning makasama sila at makita kung gaano sila kasweet sa isa't isa. Sumakay ako ng pampublikong sasakyan at nagpahatid sa isang klinik. Congratulations, Madam, you're 2 weeks pregnant, iyon ang nakangiting sabi ng babaeng doktor na nakausap ko. Umawang ang mga labi ko sa gulat. Bumaba ang paningin ko sa aking tiyan at marahan iyong hinimas. A small smile appeared on my lips. Noong una, matinding kasiyahan ang naramdaman ko. Pero nang maisip ko si Rodante at ang sitwasyon namin, parang bula na naglaho ang ngiti sa mga labi ko. Tulala ako habang naglalakad sa loob ng private subdivision. Pabalik na ako sa bahay ni Rodante. Hawak ko sa aking kamay ang reseta ni Doktora. Mga gamot na kailangan kong bilhin para sa aking pagbubuntis. Inisip kong umalis na lang at tuluyang makipaghiwalay kay Rodante, pero ayaw ni na mommy at daddy. At ang lolo ni Rodante, nakiusap ito sa akin na huwag kong iwan ang apo niya. Paano kaya kapag nalaman ng papa mo ang tungkol sa iyo? Matutuwa kaya siya? Napalunok ako nang maisip na hindi ko nga sigurado kung matatanggap ni Rodante ang pinagbubuntis ko, matutuwa pa kaya? Siguradong magagalit iyon. Hay nako, napakamalas ko naman. May inosenteng bata pa ang madadami sa kamalasan ko. Gusto kong umiyak pero pinilit kong huwag gawin. Makakasama sa baby ko ang ma-stress. Baby ko, sa mundo na pakiramdam ko, mag-isa lang ako. May baby na ako, may magiging kakampi na ako. Pagdating ko sa bahay, si Rodante agad ang una kong hinanap. Katulad ng lagi kong ginagawa noon. Hindi ko alam kung nandito pa siya o baka nasa trabaho na, pero nagbaka sakali ako. Hinanap ko siya, hanggang sa marating ko ang library. Natigilan ako ng makarinig ng mga ungol. Alam ko naman na may nangyayari sa kanila, pero bakit masakit pa rin? Dahan-dahan akong naglakad hanggang sa makalapit ako sa pinto ng library. Samandal ako doon at nakinig sa nangyayari sa loob. Rodante, baby. Sige pa. Si Mira, habol nito ang sariling hininga. Para bang pagod na pagod. Yes, I want that. I want more of that. You want this. Tell me what you want. Yes, please. Buntisin mo ako. Yeah. Bubuntisin talaga kita. Ni minsan, hindi ko naisip na darating ang araw na maririnig ko si Rodante na magsasalita ng ganoon. Napapikit na lang ako at piniling lumayo mula roon.